Tanaw ha, despite the adversity nga atong ginaatubang ani ato ang dakbayan, sige tagpanlisuran tanawa na ay unsa ba no unto ICI nila nga investigative body daw kuno nga moadto dire nga nay upaw nga mayor nga baga kay naong nasa kaugalingon niyang syudad moadto dire unya gitan-aw na ko yang boto sa 60% ra sa dito siyang lugar baga kisag naman para mag-imbestiga kuno dire ang atong mayor nga si Rodrigo Roa Duterte gipili 85 to 90% of Davaoenos kami inyong imbestigahan. Ulaw sa tas pagkaupaw. Dagang mga department heads mga iguan eh. Basta kita, di na pasagday na lang na sila kay ilahang politika, PR politics. Dugay na nilang naandan sa ilang kinabuhi ngayon na nilang gihapon. Basta kita ang mga Davaoenyo naamoy LGU nga maminaw ninyo. Naamoy vice mayor, naamoy acting mayor, naamoy acting vice mayor na mga maminaw ninyo. Tanan ang gusto sa Davaoenyo, tanang mulo, masulbad, tanang gusto mahatag. Pero tanaw ha. Sana po tayo mga tambay. Ito po mga kabayan, ito pong si Tinio mga tambay, si Representative Tinio. Ang grupo po ng Makabayan Black mga kabayan ay yumayaw-yaw po. Pero wala naman pong gawa. Puro yaw-yaw lang po ito eh. Puro salita. Pero walang gawa pagdating sa administrasyon. Dito po ay tinutukoy niya po ang malaking ulo raw po o big fish ng anomalya ng korupsyon ay si PBBM daw po, si Bongit at si Bangag na tinatawag na kanyang ate. Kasama po si Bersamin, si Pangandaman at si Bonoan. Pero hindi niya po sinama si dating speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. At hindi rin po niya sinama si Sandro Marcos, mga kabayan, at si Saldico, ang mga malalaking ulo ng isda. Hindi po ba? Bakit po? Meron po siyang pinipili lamang. At wala po tayong nababalitaan na may niluluto po silang impeachment kay Bongit at kay Bangag kasama po ang simbahan umano. Bakit kaya hanggang salita lang sila, mga kababayan? Hindi po ba scripted lang umano? Pakinggan po natin. Dapat managot si PBBM sa flood control scandal. Ito ang giit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tino na dapat sinilip agad ng mga otoridad ang mga alegasyong binabato laban sa Pangulo. Kasama rito ang umano'y mahigit 25 billion pesos na kickback scheme na una nang isiniwalat ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kasama rin daw sa Big Fish officials na dapat pinaimbestigahan sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin, former Budget Secretary Amnena Pangandaman at dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. If these people cannot be investigated, then how can this administration then prosecute senators or congressmen? Right. Di sasabihin lang nila, ba't kami lang? No. So we end up with all these, dahil lahat sila, in one way or other involved, they end up protecting each other. Yan po mga tambay. Ano po ang ginagawa nila? Nang maiingay po katulad po ni Tinio. Ano po ang pwede niyong gawin? At ano gagawin niyo? Hanggang salita lang po. Pero pagdating po sa mga Duterte at Vice President, ay puro po kayo aksyon. Hindi po ba lalo-lalo sa Vice President, ang grupo po nitong Makabayan Black. Yan, kasama po ng grupo nitong ACT teacher na ito. Hindi ba? Yung dating ACT teacher party list na si Castro, mga tambay. Hindi ba? Si Franz Castro ay convicted na po ng child abuse. Hindi po ba? At makukulong na po yata yan. Diyan ka magtataka rito po mga tambay. Pagdating po sa administrasyon, hanggang yaw-yaw lang po itong mga tao na ito. Mahigit 3 taon na po ang issue ng korupsyon ng binagawang Pilipinas. Pero hanggang salita lang po sila. Hanggang yaw-yaw. Pero ni isa po sa kanila, wala pong nagpapail man lang na impeachment. Ito pong grupo ng Makabayan Black kay Bongit na tinatawag na Bangag ng kanyang ate. Hindi ba? Pero sa Vice President, ilang impeachment na po ginagawa nila at may niluluto na naman sila impeachment sa susunod na taon, February. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Pero dito po kay Bongit at sinasabing kasama pa ang dating Executive Secretary na si Bersamin at ang dating Secretary po na si Pangandaman at dating Secretary rin po ng DPWH na si Bonoan. Pero wala po sa big piece si dating Speaker Tambaluslos at si Sandro Marcos. At pinaniniwalaan pala ni Tinio. Pinaniniwalaan ni Tinio ang mga pinasabog ni Saldico. Hindi po ba? At isa po siyang congressman. Napakadali po niyang mangalap ng ebidensya, lalong-lalo po sa talamak na korupsyon ng flood control at bilyong-bilyong kickback ng mga pinangalanan niya. Pero hanggang yaw-yaw lang po ang mga demonyong ito umano. Papogi, media mileage, papogi. Puro papogi lang po mga kabayan. Ito pong grupo ng Makabayan Black. Pagdating po dito po sa administrasyon.
Kanino po niya? Sino po ang gusto niya? Kanino niya ipapasa na imbestigahan ito? Eh siya na rin mismo nagsasabi na sila-silang sangkot at pwede silang magtakipan at pwede nilang itong, pwede nila itong pagtakpan ng mga pinagagawa nilang pagnanakaw. Dahil sila-sila rin ang pinagbibintangan at sila-sila rin. At sino mag-iimbestiga? Hindi po ba? Sino mag-iimbestiga? Ombudsman? DOJ? NBI? Kontrolado lahat? Ayon mismo sa'yo, nagtatakipan? Eh ano naman gagawin? Ano naman ang silbi ni Tinio? Ano po silbi ni Tinio, mga kabayan? Dito po sa mga pinasasabog niya. Ine-expose niya? Wala naman pong gagawin. Kaya dyan mo makikita itong mga tao na ito, itong grupo na ito. Kunwari po ay lumalaban at kinukundina at talagang sinasabi, ine-expose ang korupsyon ng mga korap na politiko. Ine-expose niya. Pero hanggang expose lang. Walang yagballs. Walang bayag. Pagdating po kay Bongit, sa administrasyon po ni Bongit, wala po siyang bayag. Hindi po ba? Yan po ang hirap, mga bayan. Pagka po hanggang media mileage lang po ang alam gawin ng grupo ng Makabayang Black. Kasama pa yan ang simbahang Katolika. Hindi po ba? Nakita nyo naman po. Isang damukal ay sinasampa nila pagdating sa ombudsman, sa vice president. Pero pagdating kay Bongit at sa grupo po na ito, hirap na hirap po silang gumawa na aksyon. Hanggang media mileage lang. Pampapogi. Hindi po ba? Yan po bang ganyang klaseng mga politiko po ba ang aasahan natin? Ito mga tao na ito, nagtatakipan. Kasama po yata ito sa agenda nila. Kasi ang gusto nila kasi mangyari, real talk. Ito pong mga grupo na ito ng Makabayang Black. Komento ko po, mga kabayan. Komento na inyong lingkod. Ang talagang gusto naman po mangyari ito, mahindot na ito, ay unang mapabagsak ang Vice President. Pagka kasi napabagsak na nila ang Vice President, ay madali na po nilang mapabagsak si Bongit. Dahil si Bongit po ang totoo umano na may problema na napakalaki sa korupsyon. Nasa kanya lahat ang ugat ng korupsyon umano. Wala po sa Vice President. Kaya nga po, hindi po nila basta-basta ma-impeach agad si Bongit. Kaya wala po nagpapail ng impeachment kay Bongit. Maliban lang po doon po sa Duterte Youth na hindi pa nila pinaupo. Duterte Youth pa lang. Pero hindi po nila ito pinag-ubra. Hindi po ba? Pero pag na-impeach nila umano si Vice President, ay madali na po nilang i-impeach si Bongit at maipapasok na nila ang gusto nilang papasukin. Hindi po ba? Kaya po itong grupo na ito pong Makabayang Black na ito, mga kabayan, mga salot umano ito. Mga salot umano, hindi po tunay na mga lingkod bayan ang mga hindot na yan umano. Mga kababayan, mga nagbabalat kayo lang yan. Akala mo mga makabayan kuno. Pero sa kabila nun, puro po anomalya rin ang nasa utak at mga prinsipyo ng mga tao na yan. 2-5 rin po umano. 2-5 umano ang mga prinsipyo ng mga tropa na yan, yung mga grupo na yan. At yan po ay nagbigay na po ng history sa ating bansa. Mahigit 50 years na po ang grupo na yan umano na nagbigay po ng napakalaking problema sa ating bansa. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang komento po natin dito po kay Tinio na nagmamagaling. Mga kababayan, akala mo kung magbalita ay talagang pinangalanan niya ang malalaking big fish. Mga kababayan, malalaking isda raw, pero kulang na kulang pa ang kanyang malalaking isda. Hindi pa sinama si Sandro Marcos umano at ganun din po ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President nang makumpleto na po ang malalaking isda. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya paano mo kabibiliban itong si Tinio? Hanggang salita lang. Kung ano ang ginawa niyo sa Vice President, na mga kung ano tinamnan niyo na kung ano-anong issue ng korupsyon, samantalang ikaw mismo, Tinio, sinasabi mo na ang big fish ng anomalya ng korupsyon sa ating bansa ay si Bongit. Sinama mo pa si Bersamin, si Pangandaman, si Bonoan, pero kinalimutan mo si dating speaker at si Sandro Marcos. Alam mo na sila ang big fish. Pero may ginagawa ka ba? Kaya mapupulaan kayo. Kayo ay mapupulaan ng taong bayan, mga hayop kayo umano. Masyado kayo one-sided. Hindi po ba? Yung ginagawa nyo sa Vice President ay hindi nyo magawa kay Bongit. Mga hindot kayo. Maraming salamat po, mga tambay, sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po.